Simpleng package na ito mula sa Amerika ang dumaan sa random inspection ng Bureau of Customs sa NAIA. Ordinaryong magazine pero agaw pansin ang masinsina pagkakatape nito. Kaya binuksan ng Customs ang magazine. Mga bago at malulutong na US dollar bills na nagkakahalaga ng $10,000 o halos kalahating milyong piso ang tumambad. The entire magazine nakatape doon sa yung three sides of the magazine. So, sabi ko parang iba ito, so we open it. Tapos noong pages, pagbukas ng gano'n, andoon yung concealed cash. 5 bundles of 20 bills each bundle. Sa dokumentong kalakip ng package, nakadeklara ang magazine at nagkakahalaga lang ng $2. Since this is a violation of the Customs and Tariff Code for non-declaration exactly, and so we recommended it as far as the Customs Tariff rules is concerned. Sa ilalim ng batas, dapat idinedeklara sa Customs kapag lalabas o papasok na bansa na may dalang $10,000 o katumbas nitong halaga sa kahit anong currency. Ayon sa Bureau of Customs, ang nagpadala ng package ay isang John Estiel. Nakapangalan naman ng package sa isang Roy Lopez na may address sa International Container Terminal sa Pasay City. Sinusubukan pang tutunin ng mga otoridad si Lopez pero hindi raw existing ang address na inilagay. Pansamantala, itatago muna sa Customs Seizure Vault ang pera. Hindi raw ito ang unang beses na pinupuslit sa bansa ang ilang foreign currency sa pamamagitan ng mga package o sulat. Money transfer should be not through pasingit-singit. Ang danger yun, kung mawala, walang pananagutan ang courier. Exactly, walang pananagutan. Oo, wala. Kasi ang courier, they have also some rules of commerce na when handling these things, there is a designated procedure. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.